sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:17. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 9 ng buwan ng Oktubre. Mahigit 400 bagong ghost o guni-guning flood control projects na booking ng DPWH. Karamihan dito ay nasa Luzon ayon kay Secretary Vince Dizon. Farm-to-market roads overpriced ng 10.3 bilyong piso. Rice-producing regions hindi naging prioridad ayon kay Senator Gatchalian. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla nanumpa na sa tungkulin at tiniyak na walang sisinuhin sa kanilang investigasyon. Investigasyon ng ICI sa anomalya walang sasantuhin o sacred cows ayon yan sa ayon kay Special Advisor Azurin. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dead malamang sa plano impeachment sa kanya. Pangulong Bonget busy sa trabaho at pagtulong sa mga Pilipino ayon kay Yusek Claire Castro. Todong seguridad kay Vice President Sara Duterte tiniyak ng Armed Forces of the Philippines kahit nasibak ang kanyang chief security. Report na nalugi ng 1.7 trillion ang stock market. Isang fake news ayon sa Malacanang. Higit 16 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga sinira ng PIDEA. Nako, yung mga taga Baguio City, ayan, sa Benguet at maging sa probinsya ng La Union, abay nabulabog kanina dahil sa lindol na may lakas na 4.4 magnitude. Mga namatay sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu pumalo na sa 74, higit 500 sugatan ayon sa NDRRMC. At ngayon sa mga kahindik-hindik, karimari-marim nating mga balita. Natuklasan ng Department of Public Works and Highways ang 421 na bagong ghost flood control projects mula sa 8,000 proyekto na kanilang inimbestigahan, katuwang ang iba't iba ahensya ng pamahalaan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasama sa nagsagawa ng inspeksyon ang AFP, PNP, at maging ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Natukoy ang manasabing ghost projects o guni-guning proyekto sa Luzon, Visayas at Mindanao, pero karamihan ay nasa Luzon. Pero initial pa lamang daw ito ang nasabing bilang dahil nagpapatuloy pa ang site inspection sa mga flood control projects. Aminado naman si Dizon na hirap ang DPWH sa dami ng kailangang i-validate kaya nagpapasaklolo sila sa iba't ibang government agencies. Narito si Public Works Secretary Vince Dizon. Sec, asan ka? Sec Vince.
Ayon naman kay Independent Commission for Infrastructure Director Brian Hosaka, malaking tulong ang bago impormasyon upang malinaw na matukoy ng komisyon ang susunod na hakbang ng investigasyon. Narito naman si Director Brian Hosaka. Wala rin, bakit anyari? Samantala, kinwestiyon ni Senador Sherwin Gatchalian kung bakit hindi napasama sa prioridad ng farm-to-market road projects ang mga pangunahing rice-producing regions ng bansa. Sa datos na inilatag ni Gatchalian, tinukoy niyang nakinabang sa farm-to-market o FMR projects noong 2023 at 2024 ang Region 5 at Region 8, mga rehiyon kung saan tubo sina dating Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Ibinunyag din ni Gatchalian na ilan sa mga kumpanyang nasangkot sa flood control issue ay nabigyan din ng FMR contracts, kabilang ang Hightone Construction ng kapatid ni Ko o EGB Construction at Road Edge Trading. Giit ni Gatchalian, nakalulungkot na napabayaan ang mga rehiyong tunay na nagtutustos ng bigas sa bansa tulad ng Region 2 at ilang bahagi ng Mindanao. Narito ang bahagi ng pahayag ni Gatchalian. Para sa akin, hindi coincidental ito lahat. No? Pero isa rin nakikita namin na itong mga contractors ng flood control hindi limitado sa flood control. Meron rin silang projects sa FMR. Tingin ko may projects pa sila sa kalsada, may projects sa irrigation. Samantala, handang tanggapin ng Department of Agriculture ang responsibilidad sa oras na ipatupad ang farm-to-market programs. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, meron lamang siyang pag-aalinlangan dahil sa lawak ng anomalya sa DPWH na siyang may hawak ngayon sa nasabing programa. Sa budget deliberation sa Senado, ibinulgar ni Senator Sherwin Gatchalian na may 10.3 billion pesos na overpricing sa mga farm-to-market road projects noong 2023 at 2024 at ito ay napunta pa sa farm-to-cockpit road. Pinakamalaking halaga na nakita ni Gatchalian ay ang construction ng farm-to-market road sa Barangay San Roque, Tacloban City, Leyte na may pondong 100 million pesos. Samantala, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon kahapon ang bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Sa kanyang pagbisita, agad niyang ipinag-utos ang pagtatayo ng temporary o detour bridge sa nasabing lugar habang isinasaayos pa ang permanenteng solusyon. Anya, dapat matapos ang temporary bridge sa loob ng 2 buwan upang matulungan ang mga pasahero, negosyante at lalo na ang mga magsasaka na naghahatid ng palay. Magtatalaga naman ang mga tauhan mula sa pambansang pulisya at lokal na pamahalaan ng Alcala upang mangasiwa sa gagawing kalsada. Tututukan naman ni Senator Kiko Pangilinan ang chairman ng Senate Committee on Agriculture ang investigasyon sa isyu naman ng smuggling ng mga produktong agrikultura. Sa panayam ng damdaming bayan, sinabi ng Pangilinan na kahit sino mang opisyal ng gobyerno basta't merong ebidensya ay iimbestigahan. Binatikos din ni Pangilinan ang Bureau of Customs dahil sa anyay tila sabwatan na nila at mga smuggler matapos matuklas ang isang food delivery rider lamang ang may-ari pala ng nakarehistrong importer na may 130 million pesos na halaga ng mga produkto. Narito si Senator Kiko Pangilinan. Paano na palusutan ito ng customs? Aha, ayan. Tama. Ano na ba kawalang kwenta ang proseso sa customs na yung isang panda delivery driver pwedeng maging isang importer ng nagkakalahagang 130 million pesos? Talagang hindi ito kapababayaan. Ito sabwatan. Kaya natin nais alamin ang katotohanan. Sino ang mga nasa likod nitong gawaing ito.
Samantala, mas mainam na manatiling chairman ng Senate Committee on Agriculture si Senator Kiko Pangilinan dahil nakapag-umpisa na rin siya sa gawain at investigasyon sa mga issue rito. Ito ang naging tugon ng senador tungkol sa tanong kung bakit hindi niya tinanggap ang chairmanship para sa Blue Ribbon Committee. Sa panayam sa kanya sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Pangilinan na importante ding matalakay at masolusyonan ang problema sa kulangan ng pagkain at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Narito ang bahagi ng panayam kay Pangilinan. Matindi rin kasi ang problema ng agrikultura sa ngayon, sektor ng magsasaka at mangingisda. At nakapag-umpisa na tayo sa ating mga gawain dito at baka madiskaril. So I weighed it carefully and sabi ko mas mahalaga sa akin at mas makakatulong ako ng manatili bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food dahil yun nga ang ating naging advokasya 15 taon na mahigit. Isa na sa niimbestigahan at binubusisi ni Senator Pangilinan ay ang talamak pa ring smuggling ng agri-products sa kabila ng anti-economic sabotage law ng agriculture products. Lalong higit sa lahat ay bakit wala rin ang napapanagot sa nasa likod ng iligal na gawain. Narito muli si Pangilinan. 10 taon na itong anti-economic sabotage law ng agriculture products na non-bailable. 10 taon na ito. Wow. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, wala pang nakukulong na importer. Bilyon na ang nasasamsam ng BOC. Bilyon na ang nakukumpiska. Andyan yung produkto. Andyan yung smuggled na gulay at bigas. Pero nasaan yung smuggler? Samantala, nanumpa na si Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Nanumpa si Remulla kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Lunen na siya daw kanyang classmate sa College of Law sa University of the Philippines. Sa kanyang pagkakatalaga bilang ombudsman, sinabi ni Remulla na hindi niya gagamitin sa politika ang kanyang posisyon at walang sisinuhin sa paghawak ng mga kaso. Samantala, itinalaga naman bilang DOJ Officer in Charge si Undersecretary Frederick Vida. Samantala, walang sisinuhin sa kanilang investigasyon laban sa mga tiwaling opisyal si Ombudsman Boying Remulla. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Remulla na lahat ng kanyang magiging pasya ay ibabatay sa mga makakalap nilang ebidensya para sa mga reklamong matatanggap nila. Tiniyak nito ang pantay-pantay na pagtingin sa kasalanan ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, kaalyado man o hindi ng Administrasyong Marcos. Narito si Remulla. Wala tayong sisinuhin dito. Yun ang hingi ng taong bayan. Kasi paano maniniwala ang taong bayan sa gobyerno? Taong bayan na nagbibigay ng buwes. Paano maniniwala ang taong bayan sa gobyerno kung di natin titingnan ng lahat ng pantay-pantay? Pati sa kasalanan, lahat pantay-pantay dapat. Una nang sinabi ni Remulla na bilin sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang gusot na idinulot ng flood control anomaly at tiyaking mapapanagot ang lahat ng sangkot dito. Samantala, suportado naman ni Ombudsman Boying Remulla ang pagsasapubliko muli sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mga opisyal ng pamahalaan. Pero nilino ni Remulla na kailangan ilagyan ito ng safeguard upang hindi naman malabag ang data privacy law. Sinabi niya na kailangan ding malaman ng ombudsman kung saan gagamitin ng humihingi ng SALN upang maiwasan ang pamumulitika. Anya kung gagamitin ito sa investigasyon, hihingin ng ombudsman ang magiging resulta ng sino ang hihingi ng SALN. Narito muli si Ombudsman Boying Remulla. Kung ito po ay gagamitin for public scrutiny, okay po tayo. Pwede yan. Opo. Pwede naman sa public scrutiny. Pero yung result ng investigation, ibigay nyo rin sa ombudsman para kung makakilos din ng ombudsman kung meron mahanap. Parang crowdsourcing na rin yan eh.
Crowdsourcing na rin ng information na kailangan namin para talagang maging transparent ang buhay ng lahat ng public official. Samantala, tututukan ni Ombudsman Boying Remulla ang Pharmaly scandal. Kasunod ito ng panawagan ni dating Senator Richard Gordon na muling balikan ang issue na unang siniyasat ng Senate Blue Ribbon Committee noong 2021. Ayon kay Remulla, hindi siya papayag na tuluyang makalimutan ang Pharmaly scandal lalo't bilyong-bilyong pisong kontrata na pinambili ng medical supplies sa kasagsagan ng pandemya ang sangkot dito. Matatandaang ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation ang nakakuha ng kontrata mula sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM noong 2020 para mag-supply ng medical equipment noong COVID-19 pandemic. Pero kalauna nadawit sila sa aligasyon ng overpricing at irregularidad sa proseso ng procurement. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos Jr. dead malamang sa bantang impeachment laban sa kanya. Todong seguridad para naman kay Vice President Sara Duterte Carpio. Tiniyak ng AFP kahit nasibak ang kanyang chief security. At report na nalugi ng 1.7 trillion pesos ang stock market. Isang fake news ayon sa Malacanang. Samantala, Baguio City tilampang bahagi ng Benguet Mountain Province at La Union. Binulabog ng may kalakasang lindol kanina. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Hermana Rosie Sarangaya at Kuyang Larry Francisco, 4:33. Ang oras na yan. On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. Mano po, pito-pito. Ha? Pito-pito lakay. 77 araw na lamang. Kala ko na boy si Ernie Baron. 77 days before Christmas. Oo. Ang bilis ng panahon, mga ninong, mga ninang. RH Break Time. Standby sa ating mga reports. Standby, let mula sa Malacanang. Aba, kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas na nanatiling solido ayon sa palasyo. At pagbuwag sa DPWH, inirekomenda, bubuwagin na. Sandali lamang sa mga reports, pero alam nyo ba? Alam nyo ba mga lolo, mga lola, mga kuyang, mga ateng, na 8 sa 10 atake sa puso ay kadalasang nangyayari sa loob ng bahay? At ang malungkot pa, Dr. Lynn Laureta, walang alam ang pamilya kung paano mag-CPR na pwede sanang makasalba ng buhay. Kaya naman, tuloy-tuloy ang sagip CPR ng Belkens Pharma sa pagpapalaganap ng hands-only CPR training sa maraming lugar sa bansa. Ngayong Biyernes, bukas October 10, ay katuwang ang PHA Central Luzon at gaganapin ang hands-only CPR training sa La Consolacion University sa Malolos, Bulacan mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya sa mga kababayan nating Bulakenyo, Governor Daniel Fernando, libre ang hands-only CPR training kaya suportahan ang sagip CPR. Samantala sa detalye na ating mga balita, hindi nababahala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at wala daw siyang panahon para patulan ang plano impeachment complaint laban sa kanya.
Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, abala ang Pangulong Marcos sa pagtatrabaho at pagtulong sa mga Pilipino kaya hindi niya pinapansin ang plano impeachment complaint ni Congressman Kiko Miao Barsaga. Sabi ni Castro, sakla at trabaho ng Kamara ang usapin ng impeachment at tiwala ang palasyo na igagalang ng mga kongresista. Una nang binigyan din ni Castro na madali lang magbintang, ngunit kung walang matibay na ebidensya ay hindi dapat paniwalaan ang mga paratang. Narito si Yusek Claire Castro. Ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho. Sinabi ni Congressman Kiko Barsaga ng Cavite na nag-aanda siya ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos na umano sa betrayal of public trust at nanawagang mag-resign na ito sa pwesto dahil sa alegasyon ng grabeng korupsyon sa Malacanang. Sa iba pang balita, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat pa rin ang proteksyon ni Vice President Sara Duterte sa tulong ng AFP Security and Protection Group o ASPG. Sa kabila ng pagkakasiba kay Colonel Raymond Lachica bilang commander nito. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, iginiit ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na walang magbabago sa komposisyon ng security detail ni Vice President Sara. Pero binigyan diin niya na hindi lang pangalawang pangulo ang binabantayan ng ASPG kundi pati ang iba pang otorisadong VIP. Matatandaan ni-reorganize ang VP-SPG at ginawang ASPG nitong Pebrero at sa kalagitnaan ng taon ay kasamang kinasuhan sa Ombudsman si Colonel Lachica dahil sa pagkakakaladkad sa confidential funds ng Office of the Vice President. Narito si Trinidad. That is one of their mandates and function to provide security detail to the Vice President of the Republic and other authorized VIPs. So, continuing yung ating protection, ating Vice President. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas nananatiling solido ayon sa Malacanang. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Misteya, tiniyak ng Malacanang na nananatiling matatag ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa sa kabila ng mga isyu ng korupsyon. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, wala pang naitalang nakanselang investment pledges o aktual na pag-alis ng mga negosyo sa bansa. Sa katunayan, patuloy pa nga anyang dumarating ang mga bagong investors. Kabilang sa mga inaasahang proyekto, ang higit $1 bilyong na pamumuhunan mula sa isang Korean company na una nang inaprubahan ng Fiscal Incentives Review Board at nakatakdang isumite sa Office of the President bilang unang benepisyaryo ng Create More Act. Nilinaw din ni Go na walang kumpanyang umatras o nag-pull out ng kanilang operasyon sa gitna ng corruption scandal. Nananatili rin anyang solido ang kumpiyansa ng business community. Sabi ng kalihim, positibo ang pagtanggap ng business sector sa inisyatiba ni Pangulong Marcos na isiwalat ang mga anomalya at isulong ang mas mahigpit na laban kontra korupsyon. Narito si Secretary Go. But of course, there is this short-term challenge that we have to overcome, primarily because of the negativity in our news or in our social media news feeds. No? So I think it will really help our country if we start moving on from this, focusing on the reforms and the corrective measures that will be done to address these issues that we have uncovered. And by doing that, I think the rebound will be stronger. Secretary Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ito si Lester Cisa para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, pagbuwag sa DPWH, inirekomenda ni Senator Win Gatchalian. Idatali mo balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Misteya Mayor iminungkay ni Senador Shevin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance
na buwagin na lamang ang Department of Public Works and Highways o DPWH at magtayo ng panibagong ahensya. Ito'y dahil sa tindi ng katiwalian na kinasasangkutan ng mga opisyal at kawani ng DPWH. Kasunod ito ng report na may higit 4 na rang mga ghost flood control projects na natuklasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nangangahulugan na hindi lamang sa Bulacan merong mga corrupt na DPWH officials, kundi halos sa lahat ng opisina ng DPWH sa buong bansa. At hindi lamang limitado ang korupsyon sa kanilang kinasasangkutan na flood control project, kundi sa construction ng mga kalsada, farm to market roads, school buildings, hospitals at kampo ng mga polis at militar. Sabi ni Gatchalian, tiwala siya sa kakayahan ni Secretary Vince Dizon, ngunit aabuti ng taon bago malinis at maisayos ang sistema sa DPWH. Aminado ito na isang extreme idea ang rekomendasyon na pagbuwag sa DPWH, ngunit ito ay iresulta ng kanyang frustration sa lawak ng korupsyon na kinasasangkutan ng ahensya. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH Kumuha ng bagong tao dahil parang ako kasi naniniwala kung hindi mo ang aking philosophy sa management. Dadating ka kasi sa punto na kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Diba? Kasi I think it will take years and years for Secretary Vince to clean up. Maraming gagawin. Digitalization, of course, makasuhan yung mga dapat kasuhan, at may mga dapat ma-check rin kung tama yung ginagawa. Pero kung nakita ko nga doon, in ghost projects, yun na binanggit kasi kanina, napansin ko, buong Pilipinas Diba? Hindi lang limited to Bulacan, buong Pilipinas. So, ibig sabihin, buong Pilipinas may corrupt DPWH officials. So, how do you clean that up? Ang paayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anong ipapalit? Department of Public Works and Worst highways na kay. Grabe. Samantala, dumakot sa Kamara propose national budget for 2026. Wala nang pork barrel. Aba, totoo ba yan man ang milky? Sana nga. May pagkaganyan wala nang tatakbong congressman. Aris number 12 man ang milky regulan pus kami na milky. Lakay at Teya, wala umanong pork barrel ang panukalang pambansang budget sa susunod na taon na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Ito ang tiniyak ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong matapos ang meeting ng BARC o House Budget Amendments Review Subcommittee sa ilalim ng House Committee on Appropriations. Sagot din ito ni Adjong sa paratang ng ilang civil society organizations na meron umanong 230 billion pesos na pork barrel sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Adjong, ang naturang halaga ay inilaan ng BARC sa mga programa gaya ng assistance to individuals in crisis situations at sa tupad. Kampante si Adjong na binusisi ang bawat line item sa budget at sa unang pagkakataon, pinadalo ang mga civil society organizations sa mga budget hearing, naka-live stream ang hearing para mapanood ng publiko ang budget deliberation at dapat maging transparent. Bukas, isasalang na sa plenaryo ang 2026 General Appropriations Bill para naman sa period of amendments. Sa Lunes, October 13, inaasahan na maipapasa na ng Kamara ang GAB at transmit na ang naturang panukalang batas sa Senado bago mag-adjourn. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DND suportado ang pagbasura ng DPWH project sa mga military facility. Idetalye mo balitang yan, RH52, Enyel Parrosa, Enyel. Formal nang inirekomenda ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang pagpapahinto ng DPWH project sa mga military facility. Ito'y sa ilalim ng tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS program na minamanage ngayon ng DPWH. Nadiskubre kasi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na sa 744 na proyekto mula 2019, 648 pa lang ang natatapos habang ang iba hindi pa napakikinabangan.
Suportado rin umano ni Teodoro ang sinusulong na Senator Win Gatchalian na ilipat na lamang ang 3 bilyong pisong pondo ng TICAS program ng DPWH patungo sa DND sa 2026. Sa deliberasyon ng Senate Finance Committee, nalantad na kabilang sa mga questionable output ng TICAS program ay ilang pasilidad sa kampo mismo ng Philippine Air Force na deklaradong completed pero hindi pa rin pala tapos. Sabi ni Teodoro ngayong hapon, magagamit ang pondo sa pagpapatibay ng defense infrastructure alinsunod sa strategic basing at security requirements ng pamahalaan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, alamin natin na update kaugnay sa nangyaring lindol sa Baguio City at kalapit na mga lugar, kalapit na mga probinsya. Naitala po ang 4.4 magnitude na lindol kaninang umaga. Alamin natin ang update mula kay Aris number 41. Romy Gonzales, please come in. Romy. Update lamang ang klase ng mga estudyante rito mula preschool hanggang college na kayo. Kasi sinuspindi ka rin umaga, yung Baguio City Mayor Benji Magano ang klase ng mga mag-aral sa privado at mga publikong paaralan. Matapos ang 10:30 na intensity 5 na lindol na marasang dito sa Baguio. May mga ilang mga establishmento ang nagsaring. Isang mall dito sa Central Business District ang nagsara mula pa kaninang umaga at talagang nagpulasan ng takbo kasi itong kanilang mga customer. May ilan din na mga paaralan dito na yung mga colleges ay kahit wala pa yung announcement ay kusang pauwi na kanilang mga yan kung traffic naman ang idinulot nito sa Central Business District sapagkat sabay-sabay na lumabas sa mga establishmento at mga paaralan itong ating mga kababayan dito sa Lungsod ng Baguio. May 46 na mga estudyante na nakaranas ng panic kanina, panic anxiety kung kaya't isinugod sila sa Baguio General Hospital and Medical Center. So far sa mga pasyente Romy, wala namang nag-crack o bumagsak na building at wala bang nangyaring landslide tulad ng Cannon Road? Batay sa assessment kanina ng City Building and Architecture Office sa kanilang pakikipagtalastasan sa mga administrator ng mga may-ari ng mga pribadong gusali dito, maging yung mga private public buildings, wala naman. Medyo maganda naman na integridad ng mga buildings dito sapagkat 3 seconds lang nakay yung naranasan na lindol. Bagaman napakalakas, intensity 5 kasi, kaya maraming nagulantang na mga kababayan natin dito lakay. Okay nga ron. Maraming salamat, Romy Gonzales. Sa City, ito si Aris 41, Romy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Chinese national na kidnap victim na sagip. Isang Chinese at 2 Pinoy na suspect arestado sa Taytay, Rizal. Idetalye mong balita, RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Teya at Lakay, nasagip ng mga otoridad ang isang Chinese national na umano'y biktima ng kidnapping sa barangay Dolores, Taytay sa lalawigan ng Rizal. Ang Chinese kidnap victim ay kinilalang si alias Xiaofi, 41 anyos, residente na isang apartment sa Doña Noning Street, Barangay 39 sa Pasay City. Arestado naman ang Chinese kidnapper na nakilala lamang sa alias Kuwan ng Barangay Pio del Pilar sa Makati at 2 kasabwat na Pinoy na sina alias Michael, grab driver, at isang alias Gerson. Inahanting naman ng Lakay, Misteya ng pulisya ang 2 pang Chinese suspect. Ayon sa report, nagkayayaang mag-inuman ng 2 Chinese at 2 Pinoy sa isang bahay na pamangkin ng suspect sa lugar ng Malasing. Ang 2 Chinese nagkaroon ng mainitang pagtatalo hanggang sa nagkasakitan. Kaya nabulabog at tumawag ng barangay Tanod ang mga residente sa lugar. Lumabas sa pahayag ng interpreter na kinidnap umano siya ng mga suspect mula sa Pasay City at dinala sa Taytay, Rizal. Nang puntahan umano ng biktima ang kanyang kondominium sa lungsod ng Pasay, na pag-alaman na nawawala na ang kanyang sasakyan na Subaru Forester kulay gray, passport at iba pa. Hiningian umano ng 3 suspect ng pera ang biktima
batay sa pahayag nito sa Chinese interpreter. Arit sa 27, latika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Noche Kaka sa Buenas Tardes. Standby James Galangge, good news mga kuyang mga ateng dahil nagkaroon na ng peace agreement ang Israel at Hamas sa pamagitan ni US President Donald Trump. At isa pang good news, balik normal na operasyon ng Land Bank of the Philippines sa Masbate at Cebu matapos tamaan ng matinding kalamidad ang dalawang probinsya. Ayon sa Land Bank, lahat ng kanilang sangay sa dalawang probinsya ay operational na matapos bayuhin ng bagyong Opong ang Masbate at malakas na lindol naman sa Cebu. Sa kabilang epekto ng kalamidad sa kanilang serbisyo ay patuloy ang pagtulong ng Land Bank sa mga sinalanta ng bagyo at lindol. Sa katunayan, halos 5 million pesos na ang naipamahagi ng Land Bank para sa komunidad na napinsala ng bagyo at lindol. At meron pang exciting na balita para sa inyo mga kuyang mga ateng. Ngayong 50th anniversary na may mega millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car na Toyota o kaya ay 1 milyon. Simple lang pong sumali ha. Bumili lamang especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala po, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan nito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo, tulad ni Daisy Superbega ng Iloilo na nanalo ng Toyota Race at si Nor Aini Saharani Usni ng Zamboanga City na nanalo ng 1 milyon. Kaya mga ateng mga kuyang, sali na sa Mega Milyonaryo promo. Bahala nyo, sabi nga ni Bossing Marvin Chulim, kaya na ang manalo ng Toyota at 1 milyon. At sa ating global news, Israel-Hamas sumang-ayon na sa unang phase ng peace agreement ayon kay US President Donald Trump. Ang detalye mula kay James Galangge. James. Lakay, good news nga dahil inanunsyo na ni US President Donald Trump na parehong sumang-ayon na ang Israel at militanteng grupong Hamas sa inihaing unang phase ng peace agreement ng Amerika. Yan ay matapos matanggap ng White House ang balita isang araw pagkatapos sa 2nd taong anibersaryo ng digmaan. Sa naturang deal, umayag ng Hamas sa palayain ng mga hawak pa nitong hostage habang nangako naman ng Israel na aatras ng kanilang puwersa sa Gaza. Gayunpaman, nanawagan naman ng militanteng grupo kina Trump at sa mga guaranteed states na tiyaking ganap na ipatutupad ng Israel ang napagkasundo ang tigil putukan. Nakatakda naman magtungo si Trump sa Middle East para siya namin mismo ang manguna sa nagpapatuloy na peace talks. Narito si US President Donald Trump. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. So we'll let you know. If that's the case, we'll be leaving probably on Sunday, maybe Saturday. Ito si James Galangge ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumako naman tayo sa ating Break Time Sports. Opening day match uulitin ng PVL dahil sa issue sa mga import. Idetalye mong balitang yan, Millie Borja. Inanunsyo ng Premier Volleyball League ang muling paglalaro ng dalawang opening day matches na ginanap noong October 7, 2025 matapos na hindi makalaro ang mga dayuhang import dahil sa issue sa mga international transfer certificates. Ayon sa PVL, ang desisyon ay ginawa sa diwa ng katarungan, pantay na labanan at upang maihatid ang pinakamagandang karanasan sa mga taga-suporta. Dagdag pa ng liga, ang pag-uulit ng mga laro ay magbibigay daan sa mga koponan na makakompetensya ng kompleto ang kanilang line-up kasama ang mga import upang mapanatili ang antas ng kompetisyon na inaasahan ng mga manunood. Nangyari ang desisyon matapos na hindi makalaro ang mga import sa mga unang laro, kung saan natalo ang Akari laban sa Suscoffy sa 5 set at nanalo ang Choco Mucho kontra Capital One sa straight sets.
Tinukoy ng PVL ang Philippine National Volleyball Federation bilang sanhi ng delay matapos umanong hindi agarang lagdaan ng ITC na kailangan para makalaro ang mga dayuhang manlalaro. At dahil naisumite at nilagdaan na ng PNVF ang mga ITC noong Miyerkules ng umaga, pinapayagan ng makalaro ang mga import para sa kanilang mga kupunan. Binigyang din ng PVL ang kanilang commitment na panatilihin ang integridad at kalidad ng mga kompetisyon habang tinitiyak na pantay ang pagkakataon ng bawat kupunan na makalaro ng buo ang pwersa. Ia-anunsyo ng PVL sa mga susunod na araw ang bagong schedule ng mga iuulit na laro. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Millie Borja at sa showbiz Miss Thea. Break time showbiz! Pambato ng Pilipinas na si Anita Gomez, first runner-up sa Miss Asia Pacific International 2025. Ito tayo mga balita yan, Angelica Cosme. Kinoronahang first runner-up sa Miss Asia Pacific International 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Anita Rose Gomez. Ang beauty queen na tubong Zambales talagang nagningning sa kanyang white gown na gawa ng designer na si Rian Fernandez. Maliban naman sa corona bilang first runner-up at best in swimsuit noong preliminary competition, 4 na special awards din ang naiuwi ni Anita. Ang pambato naman ng Brazil na si Isabel Fernandez ang bagong Miss Asia Pacific International. Second runner-up naman si Miss Thailand na sinundan ang pambato ng Belgium at fourth runner-up ang kinatawa ng Netherlands. Ginanap ang coronation night ng Miss Asia Pacific International sa Cebu Complex Coliseum. Samantala, heto naman ang latest sa isa pang Gomez na beauty queen. Ikinasal na si Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez sa DJ na si John Odin. Ang dalawa nagpalitan ng matamis na I do sa Bawang La Union. Isang tube gown with a lace cape ang isinuot ni Beatrice sa kanilang special day, habang ang kanya namang groom ay naka-classic barong Tagalog. Magunita na gumawa ng kasaysayan si Beatrice bilang first openly gay candidate sa Miss Universe Philippines, habang nagtapos naman ito sa top 5 ng prestigyosong pageant na ginanap sa Israel. Congratulations, Mr. and Mrs. Odin. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss MBC Angelica Cosme. Miss RH TV. At bago tayo magpaalam, ayan, bati mo natin na happy birthday si Bossing Ed Chua ng Shell. Para po sa mga nakilala kay Mr. Ed Chua ng Shell, ayan, birthday po niya ngayon. At binabati ni Ma'am Lorelai Kiambao, Manny Castañeda at Serge Beltran at Sarsi Abaricia. Happy birthday din kay Jose Amades Amador Andrada. Binabati pala ni Papsi Ador at Mamsi Lourdes. At happy birthday din kay Nestor Hines ng Pangasinan. Mula kay Noble Bogs Hines ng Aguinaldo Lads. Happy birthday din kay Kuyang Nonong Barcarse. At sabi ng ating business correspondent, ang palitan ng dollar. How much? Nagsaramiste sa, tumaas na naman ang palitan mga misis. 58 pesos and 23 centavos. Aba, tumaas na naman. Kahapon naging 57.95 na ha? Ayan, lungkot. At ayan, ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Itama yung mga adelantado at tumitirik nyo orasan ang tumpak na oras. Alas 5:07. You'll never believe it. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may